So this is it. Talagang uwian na nga muna. Pakabait ka ha. It's sumagambatin eh. Yung mga bilin ko wag kakalimutan. Magte 10 AM na nga pala nang makarating kami dito at past 2 PM pa naman ang alis ng eroplano. Naging mas maaga ang dating namin dito pero okay lang kasi kailangan ko pa naman din i-check-in itong mga bagahe ko. Alam nyo ba na dito sa Kansai Airport dito sa Osaka ay pwedeng pumasok ang mga taong maghahatid sa'yo? Malayang malaya silang makakapasok at walang security guard sa entrance tulad ng nakita nyo. Ang saya diba? Dahil may moment ka pang makakasama mo sila. So tataas muna kami sa 4th floor kung saan titignan namin kung pwede nang i-check-in itong mga bagahe ko. Eto nga't gustong gusto din daw nilang umuwi ng Pilipinas kaya lang hindi pa sa ngayon. Ewan ko lang kung mawala pa tong box ko sa laki ng pangalan ko na nakasulat. O sino nang relate dyan na nakapagbagahe ng box katulad ko. Since no idea kaming apat kung saan ko pwedeng i-check-in ang mga baggage ko, kailangan muna naming lakarin ito hanggang sa dulo. O kasang Mika, hindi naman masyadong halatang excited kayong uwi ng Pilipinas, no? Hay, kung pwede lang sana, no? Na kayo muna ang magbakasyon sa Pilipinas at ako muna ang mag-i-stay dito. Ito nga pala yung itsura ng loob ng 4th floor ng Kansai Airport. Maliwalas at maluwang siya kaya tamang-tama ang space para sa mga taong babiyahe at sa mga taong maghahatid. Mahigit 1 oras din ang hinintay namin para sa time ng pag-check-in ng mga baggage ko. Fast forward ulit tayo at nandito na nga ako nakapila sa check-in area ng airlines na sasakyan ko. O diba, hanggang dito pwede pa rin mag-stay ang mga taong naghatid sa akin. Only in Japan lang ba talaga o may ibang bansa din na nag-i-exist ang ganito? Let me know naman sa comment section kasi talagang mapapasana all na lang talaga tayo. Pagkatapos ko nga palang mag-check-in ay bumaba muna kami para maghanap ng makakainan. May enough time pa naman ako para makapag-lunch din sila. Magrarami sana kami kaya lang napakaraming tao at wala nang maupuan. Kaya napadpad na kami dito sa McDonald's kasi dito ang may mga available na space. Nagsalad na nga lang pala ako at float kasi may meal naman ako sa eroplano mamaya. Ang sarap naman kasi ng salad nila dito with tamanegi sauce at ang fresh din ng lettuce na nilalagay nila dito. Sa mga nandito sa Japan, you must try this one. Meron na rin kayang ganito sa Pilipinas? Alam nyo ba na ang McDonald's dito sa Japan ay walang kanin? I mean yung chicken plus rice. Puro merienda type lang ba like burgers, fries, drinks, nuggets, at pies. I just wondering why lang. Siguro nga iba-iba bawat country. Yung kahit abalang-abala siya sa panonood sa phone niya, alam niyang kinukuhanan siya. Pagkatapos ko nga kumain ay kailangan na akong pumunta sa boarding area. At sa moment na to ay talagang hanggang dito na lang sila. Kaya tanaw-tanaw na lang at kaway-kaway ng paalam. Ang area nga pala na to ay ang pag-x-ray ng aming mga hand carry plus sa aming mga sarili bago pumunta sa boarding area. Bye minasang! Thank you sa inyo! Medyo naggala-gala pa nga ako dito sa duty free. Akala mo naman meron akong pambili. Ang totoo, nalungkot ako niyan kasi na-confiscate yung pabango ko. Nawala kasi sa isip ko na bawal nga pala ang liquid sa hand carry. Ang dami-dami pa naman ng laman nun. Talagang nanghihinayang ako. Hindi kasi mawala-wala sa isip ko kaya naglakad-lakad muna ako. Total meron pa naman akong oras. Sa paglalakad ko, nakarating na rin pala ako dito sa pupuntahan kong gate. Bago nga pala makarating doon ay kailangan mo munang sumakay ng tren kasi medyo malayo. At syempre hindi mawawala ang mandatory self-video with the view. Yung tipong ikaw na yung nasa video tapos ikaw pa yung videographer. Sariling sikap yarn. O sinong mga nakarelate dyan? And we're here. Teka at bababa muna ako. And then papunta na nga ako sa pinaka-gate ng eroplano. At ayun, gate 14 nga pala ako. Habang naghihintay nga pala ng plane ay bumili muna ako ng inumin dito sa vendo. Kailangan mo lang mag-insert ng coins na sasapat dun sa presyo ng bibilhin mo. Tapos pipindutin mo lang ng ganito. At ayun, mahuhulog na siya. Tapos dito mo lang siya kukuhanin, itataas mo lang ito at ayun na, makukuha mo na siya. Ang easy at ang bilis, diba? At syempre, kapag may sukli ka pa, huwag mong kakalimutan na kunin dito sa ibaba. Tamang tama lang din at padating na ang eroplanong sasakyan ko. At hindi nga nagtagal ay tinawagan na ang mga pasahero nito. Tara at isasama ko kayo sa pagpasok sa loob ng eroplano. O diba parang corridor lang ng isang magandang hotel? Medyo na traffic na nga kami mga pasahero dito sa pagloob sa eroplano kaya hindi na ako nakapag-video. Kaya ang next na nakuhanan ko ay dito na lang sa upuan ko. Vacant ka pala ang 2 seats dito oh. Sinong gustong sumama? O pwede pang humabol, nagde-demo pa lang naman sila. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. It is normal for the mask not to fully inflate after activation. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. To use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit
as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. The light comes on upon contact with water, and here's a whistle to attract attention. So this is it, Pansit. Bye Japan muna. God bless our flight. And see you, Manila. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope you enjoyed watching. Mata ne! Bye-bye!